kasama nagbabalik ang Yes Yes Yo Topacio para sa aming ikalawang yugto. Ating oras Alas 11:29 ng umaga. At syempre po, katulad ng dati sa ating pangalawang yugto ay narito na tayo sa ating paboritong bahagi na Pinamagatto. Mi dede. Menemestes. Okay. Oh, baki na. Jim Paredes ka na. Yes. Pagbati po pinapabot natin sa loob at labas ng ating bansa, lalong-lalo na kay Attorney Ellie Malyari, kay Sir Joey, hi. Ayan. Hi. Of course, si Paulo Cornejo ng opisina ni Mrs. Olivares. Hi. Ay, kay Evelyn Quiroz, hi. Ma'am Jurno, kay Captain Ray Valeros. Ang masasabi natin kay Ma'am Jurno is bonjourno. Bonjourno, yan. At hello din kay Captain Rolando Dorado Durana and family. Thank you for watching. And of course, Lando Marquez, hello po sa inyo. At Ultra, Lorna Orno, Vejano, yan si Mamita. Yan, kay Jose Ang, ay Sir Jose Ang, magbukas ka na, sabi ko na sa iyo. Ayun, of course. Magbukas ng ano? Ng business niya. Yan. Kay Undersecretary Gani Makatoman. Oy, nandito rin siya, sir. Once, every Tuesday yata. May show siya. Oh, may show siya. Nagulat ako eh. Bakit naman nagulat ka? Kasi matagal na kami di nagkikita. Ganun ba? Anong itsura mo nung nagulat ka? Yun. Oh, yun. Not you. Alam ko, sabi ko, what happened, Bella? Okay. Back to you, sir. Okay, ito naman ang mga YouTubers natin. Si Yapi Aya, watching from Hong Kong. Stella Camacho, from Pulboronic Country. Dito sa Pulboronic Country. Ano ba yun? Yan, good day daw, Ernesto Marquez. Hello. Hi. Si Cream, hi daw, Flor Isidro. Attorney Topacio, Yudaman, Roxanne Costo, watching from Queensland. Yes. Gilbert Nicaforte, good morning daw. Hi. Ayan, Pearly Liu. Hello. Diba, yung kanta ito, Pearly Liu, yung Pearly Liu. Ay, kala ko Pearly Shell. From the ocean, sabi ka na. shining in the sun. Overing the show. Ayan, From Taiwan pala ito. Oo. Napanood na rin daw niya sa wakas ang live natin. Jason Capispisan, of course, from UAE, Las Piñas, si Norman Crispulo, San Diego, California, si Onis, House of Love, Erika, Singapore, Nestor Hustado, London, Canada. Yan, London, Canada. Ano ba yan? Good evening from London, Ontario, Canada. Yan. Johnny Javier Manalang, Yayota na. Yan. Hindi, kasi YYOT. Wayota na. Okay. Yes, Yoto Pasyo eh. Yayayot. Yayayota na. Okay, nandito si Annalette Takahashi, Japan. Edgar Mendoza, Sydney, Australia. Mai Perez. Japan din si Mai Perez, ha? Oo. Florito Avelino, Saudi Arabia. Yan. Hi. Saudi Arabia, nakalye sa Better Living. Kapitbahay ko pala to. Malapit lang ako. Russia ako bago Saudi Arabia. Papasok doon sa may simbahan eh. Abang ganda, no? Samson Kua, San Francisco, T. Canyeso. Takot sa supersonic ng Iran. May hypersonic kasi ang Iran. Hindi, lumulusot eh. Hindi, pero mapipirwish yung pareho. Maigi na lamang na nagpati na sila. Tigil puto ka na. Ayan. Jomar Breck, Matindaan, Iloan City, Katarman. Nawala. Ano nangyari? Ayun. Yun. Kelly Flores from Macau. Edson Lanuso Versosa. Hello. Jimmy Bautista, Bologna, Italy. Leolen Babaw. Shout out daw sa Babaw family of Molo. Tolosa Leyte, si Maru Versosa. Good morning, sabi ni Joanna Maria Enriquez, Jay Lacaba, Alan Sioson, Gilbert Ersando from South Korea. Yan, Ronald Mendoza, pray for us here in Middle East. Ilikas nyo na yung mga tao dyan. Huwag yung mga opisyal muna, nauna pa eh. Diba? Kengkoy, mga naka-Louis Vuitton, nauna pa. Mga parang binati pa rito, sinalubong pa na parang mga bayani, nagtakbuhan. Meron pa naman nagtakbuhan, bayani.
Capture. Yan, Dave Pool. Hi. Yan, Aaron Lim, Gerald Calzado from Butod Country. Butod Country. Maraming mga bagong Ano yung country. Bisaya? Yung butod? Butod, di ba yung malaking tiyan? Yun Butod, ba yun? di ba? Butod. Tony TDS Bordado TV, yeba daw. Yeba. Okay, yan. Jess Sentimos, kumusta na daw kaya si General Diwata? Ayun, kamukha pa rin ni Diwata. Dave, ito, June Bangay. Yan, Ronald Pagio from Pampanga. Yan, Hi. Linda Vitaliano. Yan, Brax Dapogi. Joanna Marie Enriquez. Yan. Carlos Cruz, Trixie Docera, Benjamin, watching from Canada. Yan. Okay, Mind of Shinigami. Yan. Jesus Ahurolan. Yan. Nakakatawa daw tayo. Maraming biruan. Shinigami. Metro si Edcor Agustin Jr. from Alcobar. Marilyn Vicente. Oops. Sadik. Oo. Marilyn Vicente ay Taiwan. Ba, okay. Ano kayo salita sa Efren Taiwan? Wanson. Mandarin ang official. Mandarin. Okay. Doon ang araw si Paolo Gumabaw eh. Talaga. Kaya si Paolo fluent sa Mandarin. Kaya nasa Hong Kong kami, yung gantimpala nila kasi ang daming napanalunang mga premyo Opo. ng Mama Sapano. Siya yung interpreter ko doon sa mga hindi marunong mag-English, yung waiter, galing. yung mga sa hotel. Ang galing mag-Mandarin ni Paolo Gumabaw. Kaya lang, ang mahirap doon, ayoko nang sumama kay Paolo Gumabaw eh. Why? Napagkakamalang kami magkapatid eh. Oo, pareho daw Ayaw mo kami yun? magandang lalaki. Revoli, Ayos siya. Okay, 20 years pala ang Afghanistan, di lang pala 10 years, sabi ni Onis, House of Love. Daddy M, more power and regards to Sister Juby. Hi. Resabeth Logan, sa mga nangyayari ngayon ng ating gobyerno, lagi naka-intensified monitoring. Puro ganon, puro intensified monitoring. Yun, oo. Nagiging mukhang monitor lizard na tuloy sila. May monitor lizard. Mayawak. Kamandak ng Alapinig 13. Yan, nandito rin. Daddy M. Mamu, watching from California. Connie Kusumi, Japan. Maribel Domingo. Yan. Joylyn Benson, ang dami nito. Tony Zamora, Panabo City, Davao del Norte. Jay Lacaba, Maharluca Apoltera, yan. Alpotera pala, who am I? Pa-shout out from Muntinlupa City, Ticañeso, yan. Titigil na po muna tayo dyan. Mamaya po, may pahabol pa naman. Ay batiin natin sina Michael Guy, si Rolly Mendetomas, si Cathy Palamos, si Ate Ems Magahon, yan, si Atty. Rap Andrada, Katirso Peralta. Katirso Peralta, si Lily Gamboa, sa kanyang buting may bahay na sila. Willie King, William Gatchalian, Andrew Tan. Atty. Baknil Ranke. Yes, Atty. Paras, Ryan Ang. Hi. Yan, yung presidente ng homeowners namin, si Ed Tapia. Yan, palaging nakikinig ko yan at nanonood sa atin. Buti na lang nanonood yung homeowners namin at tutulog. Bakit natutulog? No action, lagi. Ano bang complaint? Murahin mo kung bahala sa'yo. Oh, shoot! Ano ba yung bakero ne? How shoot? May ganun ba? Uy! Oy, hindi naman yun naintindihan nyo eh. How shoot? Ganun ba yun? Ganun ba? Oo. Ayan. Hindi. Attorney, di ba, yung Taiwanese kasi parang akala ko ibang dialect nila. So, Mandarin din pala. Just like Chinese. Meron silang native nila na Taiwanese na parang Chinese na variation. Pero pag Mandarin, nakakaintindihan naman. Like what? Ikaw nga, sir, magsalita. Hindi ako marunong eh. Ay, di rin talaga. Ni hao ma, say che, wo ai ni. Kiao si, kapsiao. Oh. Yun lang ang alam ko eh. Puro mura yun eh. Bolang chow. Ano ba yan? Bastos. Anyway, Grabe siya. naintindihan yata ni Boss Edgar yun. Ay, sorry. Anyway. Ako di eh. Alam mo, saka po-focus natin dito sa impeachment, kung saan-saan na maipanalo yung mga natalong mga kaalyado sa pamamagitan ng COMELEC. May lumalampas na balita na dapat pagbigyang pansin din. Ano po yun? Kamakailan po yung ating Court of Appeals ay mayroong nilabas na desisyon tungkol sa Hacienda Luisita. Yes. Yan, kasi dati, yung Regional Trial Court ay nagpasya na yung kinumpiskang mga lupa ng Hacienda Luisita na
pagmamayari ng mga kuwangko ay siyempre dapat naman sa ilalim ng ating saligang batas. No private property shall be taken for public use without just compensation. Hindi po pwedeng hindi bayaran at hindi lamang bayaran yung makatarungan na bayad. Okay. Nagpasya po ang ating RTC noon na dapat ay bayaran ang mga kuwangko ng 196.6 million. Kasi ang basihan po ng value, halimbawa, may tawag dong expropriation ang tawag puro eh. Halimbawa, may lupa ka, kailangan for housing, or gagawing dam, o gagawing, kung ano man na makikinabang ay publiko, pwedeng kunin ng gobyerno yan. Pero dapat bayaran ka. Kailan ang base? Kailan isineset o tinatagda kung magkano ang babayad sa'yo? According to zonal value. Hindi. Hindi pwede. Hindi. Zonal value, fair market value, pa rin yun. doon sa panahon kung kailan kinuha. Yeah. Kasi upon the deposit of 10% noong estimated na value sa isang government financial institution katulad ng Land Bank, pwede nang pumasok, pwedeng mag-take possession na ang gobyerno. At tulad nga na, gobernador pa si Governor Sanchez noon. In-expropriate ng Napocor yung ilang lupa niya sa Batangas, dadaanan ng transmission line, yung matataas na parang mga higante. Kinukuha na yon kahit hindi pa tapos yung kaso kasi gagamitin na ng gobyerno. Magde-deposit lang ng 10%. Down payment. Then sa kanyo pag-uusapan kung magkanong ibabayad, pag hindi kayo nagkasundo, punta kayong korte. Ganun lang yun. Okay. Noong 1989, noong nilagay sa land reform, yung 4,500 na ektarya ng mga kuwangko sa Hacienda Luisita, ang halaga lamang ng lupa ay 196.6 million. Dapat yun lang ang ibabayad ng gobyerno sa mga kuwangko plus interest. Okay, ha? Base dapat doon sa dati. Okay. Yun ang tamang valuation. Siyempre, yung mga Aquino, yung ibang mga miyembro na mga ganid yan kaya nga nakuha nila yung Hacienda Luisita. Minaniobra nila yun, pero mahabang storya yan. Ayaw nila na Ganon kamura. Nag-apila sila. Lumabas ang desisyon ng Court of Appeals. Okay. Court of Appeals. Alam mo kung anong sabi ng Court of Appeals? Ang dapat daw bayaran sa halip ng 198 million, 28.49 billion. Grabe. Ganon kalaki ang pinababayad. Pero walang nagrereklamo sa gobyerno. Hindi nga natin alam kung i-aapila ito ng Solicitor General. Tingnan natin. Dapat i-apila ito ng Solicitor General kasi magagastusan ang gobyerno sa ganong kalaking halaga. Unless nakikipagsabuatan na itong gobyernong ito sa mga kuwangko kasi kakampi na nila na sila ay kumita dito sa land reform. Ano yan? Land reform para sa masa yan Hindi naman dapat pinagkakakitahan yan. Napakawalang konsyensya na ng mga taong pagkikitahan. Land reform para nga umasenso yung mga farmers pagkakakitahan mo. Grabe. Ngayon, yung valuation na yan ay hindi 150,000 times, hindi 150% ang laki. 150,000 times, meaning 15,000%. Grabe. 15,000% ang laki doon sa una. Alam niyo yung Hacienda Luisita, ang laki ng lobbying dyan. Kaya natanggal si Chief Justice Corona. Part of the reason is that yung desisyon niya ang nagsabi na dapat iparti-parti na yung Hacienda Luisita sa mga farmers. Dati nagpapalusot ang mga kuwangko dyan, mga Aquino Sinasabi na hindi na kailang iparti yan physically. Gagawa na lang kami ng korporasyon, stockholder yung mga farmers, amin pa rin yung lupa. Sabi na Supreme Court, hindi pwede yan. Hindi naman yan ang purpose ng CARPE. Ang CARPE para direktang maging may-ari ng lupa ang mga magsasaka. Ngayon, noong sinabi dapat i-distribute, iba naman ang strategy ng mga kuwangko, mga Aquino. Hindi, bayaran nyo kami ng malaki. Nangyari na nga. Pero may narinig ka ba sa gobyerno na, uy, ang laki nito.
Uy, Baka walang alam. Oo, hindi nila alam napapublicize yung walang history. reaksyon ang gobyerno na magbabayad ka ng 28 billion. Grabe. Oo, sa isang pribadong mga tao. Walang sinasabi ang spokesman, walang sinasabi ang Solicitor General. Hindi nga natin alam kung i-apila eh. Baka hindi apila yan kasi may mga kengkoy ng mga Solicitor General. Parang yung si Cadiz. Ngayon gusto pa mag-spokesman. Oh. Yang si Cadiz na dati naging Solicitor General, crime of the decade, yung Dacer Corbito murder case. Nanalo kami sa RTC, natalo kami sa CA. Akalain mo hindi inapila. O para lang mapaboran si Ping Lacson, kasi si Ping Lacson noon, nagpalit na ng administrasyon, naging si Noy na ang presidente, kaalyado kasi nila. Hindi na nila inisip yung criminal justice system at saka yung justice para sa mga biktima. Hinayaan na nila na mabaliwala yung warrant kay Ping. Hindi nila inapila. Samantalang yung mga kasal-kasal, yung mga annulment of marriage, automatic inaapila nila. Eto, 2 tao na patay. Grabing controversy. Hindi nila inapila. Tingnan natin kung iapila ng Solicitor General itong pagkalaki-laking judgment na ito. Malalaman natin yung likaw ng sikmura nitong administrasyon ito. Nasa atin si Reggie Rigal Felipe. Hi. Yan, Revoli Aner, pampagamot daw kay Chris yung bilyon-bilyon. Ray Trinidad sabi, buongiorno, signor. Ito pa, signorina Juvia. Ba't daw tumataas ang presyo every week? Bakit daw, wala ba daw buffer? Hindi, kasi inabolish ni Cory Aquino yung Overseas Petroleum Stabilization Fund. Yun ang buffer dapat. May buffer fund yun eh. Kumukolekta ng certain amount per liter, iniipon yun, parang trust fund. Pag tumataas, para hindi tumaas agad, sinasubsidize. Pag bumababa, babawiin. Tinanggal. Ayan, Si Boss Bel, Ted Rubio from Tondo, J. Lacaba, ano daw nangyari sa 3 minutes response ng PNP? 3 minutes naman Yung tumawag ka ng alas 10 ng gabi, 3 minutes before 12 midnight ang dating. Ayun. 3 minutes pa rin. Pa-shoutout ulit kay Miss Leticia Ramirez. Naturay. Si Nat Urairot, Everyday 11, waiting na daw. Helen Tumibay, Content to Nets TV. Hello po, watching from Hong Kong. Josephine Salvador. Selma Tarima, nakakatawa din yung tandem natin. Yeah. Thank you po. Informative with a touch of sense of humor. Alan Sioson, Roy Lamela, Clark Pampanga, Ferdinand Mendoza. May kaso na naman sa ombudsman si VP Sara. Kulang na lang pati sa barangay. Malapit-lapit na yung barangay. Japan, si Pasita Bautista, Arlene Perez. Mga pa-shoutout daw sa mga kapwa ko OFW dito sa Hong Kong yan. May Peros, tawat siya ng tawa sa butod. Shoutout attorney from Ubay, Bohol. Yan, sabi ni Richard Cabia, si padala si Larry Gadon sa Iran. May OFW ban na nga puro ni. Pakikalampag daw sa Bacoor. Sa Mainyog, binutas-butas nila yung maayos sa daanan. Ako, lahat po, binubutas-butas sila, lalo na pag malapit na eleksyon. Ang ganda-ganda ng kali, butas-butas. Yan. Lisa Nala, Robert Petalcorin, shout out daw. Okay. At siyempre, Ay, isa na lang, sir. Yung barangay pala, meron pala silang automatic 3 to 5 million budget every year. ganon. Bigyan nyo naman kami. May nagsabi lang. Ano yun? May regular parang budget ang barangay. Hindi, Barangay. depende yun sa 3 to 5 koneksyon. million, opo. Hindi, depende yun sa yung IRA ang tawag nila ron eh. Opo, yun. Kaya nga, i-share sa atin. Share nyo naman. IRA. Internal Revenue Allowance. Yan. At yun yung nandoon. Oo. Kaya, At yan nga. Anyway, lucky. actually, we were trying to call si Attorney Edward Dialogo, yung abogado ni the Congressman-elect Joey Uy. Kasi may sinasabi siya, napaka-interesting na yun daw reklamo laban kay Uy ni Benny Abante ay dapat yun it is in the nature of a disqualification by way of denying due course to a certificate of candidacy. Na dapat yun ay noon pa final. Paso na daw yun ngayon. Bakit daw inaksyonan? Ang dami ginagawa ninyo. There has always been something funny na nangyayari. Palagi, kahit anong COMELEC, to be fair. Ba't ganun? Kaya lang, ngayon ang pinaka
pinakagrabe na yung mga nananalo, pinakamaraming nananalo na ini-invalidate. Pero eto yung kaalyado ng administrasyon, alam niyo yung Mangunda Dato case, yung sinabi, etong si Pax Ali, ikaw ay congressman ba? Official ka ng isang probinsya, hindi ka pwedeng tumakbo para sa isang probinsya habang ikaw ay incumbent. Paano naging residente ka ng ibang probinsya, ikaw ay public official sa ibang probinsya? Etong si Janice Digamo, ganun din. Siya ay, di ba diniscuss natin yan? Siya ay mayor ng Pamplona sa 1st District yata ng Negros Oriental. Tumakbo siyang congressman sa 2nd District. Di wala kang residency requirement kasi hindi ka pwedeng maging mayor sa isang bayan sa 1st District na lumipat ka ng residence. Kasi kung mayor ka, dapat continuous yung residency mo kung saan ka mayor. Meron pa namang mayor, hindi ka taga roon. Ba't pinayagan ng COMELEC? Ayun nga, basta kakampi nila, pinapayagan nila, di nila dinisqualify. Pag nakalaban nila, dinidisqualify nila. Delikado yan kasi pag nawala na ng kumpiyansa ang mga taong bayan sa COMELEC, they will take matters into their own hands. At may karapatan naman talaga ang mga mamamayan na mag-people power. Institutionalized po yan sa Constitution natin. Institutionalized din na the armed forces is the protector of the people. At ang people ay sovereign people. Nakalagay din sa ating konstitusyon. A sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Pag yung gobyerno natin ay hindi na reflective ng will ng people, ng sovereign people, the people can exercise sovereignty by themselves directly. Kaya COMELEC, baka akala mo, ganyan-ganyan lang yan. That is a powder keg situation. Biglang sasabog yan, kaya kaiingat po kayo. That is a bad decision. Anyway, maiba naman tayo. Para sumaya naman tayo, meron tayong suki dito. Yeah.